Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. So yung video topic natin dito mga boss idol, bali i-compare natin dito Joson Earth 1.5 at saka si Joson Neptune. So sa pag-compare ng dalawang amplifier na ito, wala namang problema dahil same brand lang naman yung dalawang amplifier na ito. So sa presyo pala, sabihin ko na lang dito, si Joson Earth 1.5 natin nasa 25,000 ito. At saka yung Joson Neptune naman is nasa 19,500. Kung gusto nyong makita yung dalawang amplifier na ito, punta lamang kayo sa Shopee sa Joson World Electronics. Yung Joson Earth 1.5 na ito, pure power amplifier ito. At saka yung Joson Neptune naman na yan is semi-integrated power amplifier. Makikita nyo naman na meron siyang mga tone controls, kaya nasabi ko siya na semi-power integrated amplifier. Ayan o, may mga mic 1, mic 2, mic 3, mga DSP, mga digital equalizer. Kung pagbabasihan dito yung bigat, mas mabigat yung Joson Earth 1.5 dahil nasa 34 kilos ito. Yung Joson Neptune naman nasa 29 kilos. Sa size comparison naman, mas malaki yung Joson Neptune, mas malapad kumpara dito sa Joson Earth 1.5. Sa height niya naman, mas mataas ng konti lamang yung Joson Neptune. So yan, konting-konti lang naman talaga yung lamang ng height ng Joson Neptune dito sa Joson Earth 1.5. So sa harap niya sa appearance, dahil pure power amp yung Joson Earth 1.5, mayroon lamang siyang dalawang volume dito, channel 1 at saka channel 2, at saka yung kanyang power switch. Bali 2 channel yung Joson Earth 1.5. Dito naman sa Joson Neptune is 4 channel naman ito. At saka makikita po ninyo dito, meron siya ditong kabilaan ng mga amplifiers, yung channel A niya, channel B. Yan po, left and right po, kada channel yan. Ito naman pala yung likod ng ating mga amplifiers. Ito yung Joson Earth 1.5. Makikita po ninyo dito, meron po siyang channel 1, channel 2. Dalawa po siyang saksakan ng speaker. Tapos pwede rin siyang isaksak sa speakon. Ito naman yung kanyang mga input, mga link po niya. Tapos yung kagandahan din dito sa Joson Earth, meron siyang frequency na adjacent dito. Dito naman sa likuran ng Joson Neptune, ayan po, napakasimple lamang po ng likuran niya. Meron siya ditong 4 na channel. Ayan po. So dito naman sa likod ng ating Joson Neptune, meron siyang 4 na channel. Saksakan ng mga speakers, yung mga speak on para sa speakers. Meron siyang input dito na left and right. At saka meron din siya ditong line output. Bali, buksan ko lang yung dalawang amplifier na ito para ma-compare yung laman. So ito po yung laman ng ating dalawang amplifiers, Joson Earth 1.5. Ito yung mga kapasitor niya, 36912. Tapos dito naman sa mga power transistor, meron siya ditong 9 pairs po yan na mga power transistor. Bali naka NJW na po yung kanyang mga power transistor dito. Ganon rin yan sa kabila. Tapos ganito kalaki po yung kanyang power transformer. Puro pure copper ito . Tapos dito naman pure copper din yung mga power transformer. So dalawang power transformer po yan. Dahil po sa 4 channel yung amplifier na ito. Ayan, kabilaan po yung setup. Dito rin sa kabilaan din po yan. Yung ginamit naman na power transistor dyan is MJL. Ito naman yung kanyang capacitors. So sa kada kabilaan is meron po siyang 6 na kapasitor. Yan po, 3 kada channel yan dito. 2 channel na kasi ito mga boss idol. Ito naman 2 channel na rin po yan. Yung kapasitor dito ng Joson Earth 1.5 bali 10,000 microfarad. Tapos kada kapasitor dyan 100 volts. Tapos yung kanyang power transformer 122 volts yan. Yung kanyang voltahe, yan po makikita po ninyo. Meron ditong mga SMD na ginamit sa parts ng Joson Earth. Yan, kabilaan din po yan mga boss idol. Magto 2 years na yung Joson Earth ko na ito, pero parang bago pa rin yung amplifier. At saka alagang-alaga ko rin yung amplifier na ito. Every 1 month binubuksan ko ito at saka linisan. Tsaka minsan na rin itong ginagamit dahil palaging umuulan dito sa Antique. Hindi ako makapag sound check ng maayos. Proven and tested na ito mga boss . Makikita naman ninyo na palagi ko itong ginagamit sa mga events nung nakaraan. Kung may nag-hired sa akin nung doon pa ako sa Iloilo. So sa back na ito, sa bakbakan yung Joson Earth 1.5, wala po yung damage. Konting linis lang yan mga boss idol, parang bago ulit yung Joson Earth 1.5 na ito.
Dito naman sa Joson Neptune, hindi ko pa ito masasabi kung hanggang kailan talaga tatagal ito. So hindi pa ito kasi tested, no, bagong labas ito ng mga amplifier ng Joson. Wala na palang SMD na ginamit dyan sa mga parts ng Joson Neptune. Ganun pero yun sa kabila. Yung SMD lang dito sa mga tone controls. Karamihan naman kasi talaga dito naka ano na, yung karamihan naka SMD parts na pagdating sa mga tone controls. Yan. Basta maingat lang kayo mga boss sa amplifier, tatagal talaga yung mga amplifiers ninyo. So i-check pala natin yung kanyang capacitor ulit dito. Actually na-check na natin nung nakaraan. Yan po. 100 volts din yan, 10,000 microfarad yung mga capacitor niya. So same lang din sa Joson Earth. Tapos yung size lang ng capacitor is mas maliit po siya kung ikumpara dyan sa Joson Earth natin, mas malaki. Sa transformer naman, yan, napakita na rin natin ito nung nakaraan. Sa kada transformer na ito, bali dalawang ka-transformer tayo, 58B, 058B yung transformer. Tapos dito naman sa kabila, same lang din yan na 58B, 058B. So sa wattage pala mga boss idol, yung Joson Earth 1.5, nasa 1,200 watts RMS, sa 8 ohms yan, kada channel po yan. Dito naman sa Joson Neptune, nasa 400 watts RMS yung kanyang wattage, kada channel din po yan. So sa mga ano niya, sa mga purpose nila mga boss, yung Joson Neptune is okay na okay ito pang video okay. Pang bahay po ninyo, loadan po ninyo ng mga passive speakers na mga full range, no? Yung merong mid at saka high at saka bass na ng mga speakers kagaya ng Joson Airbus 12, apat na ganyan yung i-load nyo dito. Napakaganda na po yan na pang video okay po ninyo. Napakalakas na rin yan, indoor outdoor na po yan. Okay na rin siyang gamitin yung Joson Neptune dito. Tapos si ano naman yung Joson Earth 1.5 is a pure na power amplifier ito. Kailangan po ninyo ng mga processors dito para mapagana ninyo ng maayos. Pwede niyo siyang gawing pang ano ninyo, pang sub or pang mid ninyo, depende na yan sa setup ninyo, no? Kung meron kayong mas malalakas na amplifier dito, gawin nyo siyang pang mid or pang tweeter ninyo. Okay din yung ating Joson Earth 1.5 na ito. Pero sa akin kasi dahil po yung Joson Earth 1.5 is ito yung mga pinakamalakas kong mga amplifiers, ginagawa ko siyang pang sub. Nakaload dito palagi yung mga NBS 1212. Minsan yung ating dalawang Live Pro, yan po yung niloload ko dito sa Joson Earth. Apat na 1,200 watts or dalawang 1,000 watts na Live Pro yung nakaload palagi dito pag nagsa-sound check ako sa pang sub, pang mini sound, no. Yan, makikita nyo naman yung setup ko palagi. Dito naman sa ano, sa Joson Neptune na ito, abangan nyo na lang yung setup ko dito sa pang mid. Apat na 1,000 watts na pang mid yung iloload ko dito. Ngayon hindi ako makapag sound check ng maayos dahil po grabe talaga dito yung ulan. Maya-maya umuulan mga boss. So hindi tayo makapwesto ng maayos. So hanggang dito na lang muna sa mga bago nag-subscribe. Huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasound.